Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Newzep. Newzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Ang mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makatahanang araw ng Huwebes, ika-4 ng Disyembre, ika-13 ng Jumadal Akhir sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-249 na episodyo ng ating MHS Delivers na walang ibang hiniling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Gaya ng ating first comment ngayong episode na ito, galing sa atin CLUP Mother Muslima K. Abu Sama, Engineer. Sabi, Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam.
Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap natin ang lahat ng nakaraang episodyo at ilang mga live stream at videos, short videos din po ng mga accomplishments ng MHSD at mga aktibidad, mga technical assistance at iba't iba pang mga serbisyo pampubliko at mga internal na mga training activities ng ating ministry. Speaking of accomplishments and activities and trainings, sa episode na ito, tatalakayin natin ang TRS Accomplishments, Challenges, and Way Forward to 2026. Marinig natin mamaya ang boses ng ating Director 2 for Technical and Regulatory Service, Suharto S. Wahab. Siya po ngayon ay on travel para sa ilang mga activities pero via Manila doon. Pero inshallah marinig natin ang updates ng activities na ito sa susunod na mga episodyo. Pero sa ngayon maki-reminisce muna tayo. Patapos na ang ating 2025, alhamdulillah. 12 months na po ang palipas itong ating first episode sa buwan ng Disyembre, ang huling buwan sa taong ito. Inshallah, marinig natin ang lahat ng updates ng ating ministry na naganap ngayong 2025 na nagsisimula ngayon kay Director Swart. Inshallah, sa susunod na mga episodyo, maririnig natin ang boses ng ating top management para sa mga updates ng ating 2025. At ngayong araw na ito, maririnig natin ang TRS Accomplishments, Challenges, and Way Forward to 2026 para sa ating segmentong MHS Discusses. Pero bago tayo aabot sa talakayan na maya-maya, meron pa rin tayong mga segmentong balitaan, IPH, HSF. Bago po tayo makarating sa ating talakayan. At pagkatapos naman nun, sa dulo ng ating programa, ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli sa numerong 0955-799-4778. Yun din po ang ating numero ng ministry. Pwede po kayo mag-follow up sa ilang mga pangangailangan ninyo, general man o specific. Pero kadalasan ang magagawa lang po ng number na yan ay ipasa kayo sa tamang tao na para sa pangangailangan na iyon. At may mga nadagdag po na comments sa ating live stream galing sa ating Back Secretariat Head. Ansabing, good morning Kabalay Nariri. Pa-shoutout naman po, yung recorder mo ay working properly, no worries. Yes, kasalukuyan pong nagaganap ngayon ang pre-bid conference para sa 10 infrastructure project. Ayon sa procurement process na inoobserba ng ating government, nagkasalukuyang nasa pre-bid na po siya, and inshallah sa susunod na mga linggo papasok siya sa bid opening kung saan titingnan namin kung sino po ang pinaka papasa sa mga contractors na magtatayo ng ating mga infrastructure projects sa iba't ibang panig ng BARM. And sumunod kay Kuya Dingdong, ang ating kasamahan din sa Back Secretariat at ang ating record section head, Mrs. Pandi Charani B. Pandi. Salam Kabalay Nariri. Waalaikumsalam.
So, ang narinig niyo buong simula ng programa, ang boses ko. Pero may kasama po tayo sa episode na ito na mas maririnig natin sa segmentong balitaan. Try natin ipag-greet. Okay ka na? Hinihingal ka pa? Okay ka? Assalamualaikum, kabalay na riyat sa inyong mga nanonood po. Pasensya na po, medyo naulit tayo. Actually, kanina pa siya nandito. Naka-off lang yung camera niya sandali. So, without further ado, tayo po tatahak sa ating segmentong balitaan makalipas nitong mga paalala. Kuya NG, take it away. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating segmentong balitaan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang balita ng 3 kaganapan sa ministry. Una sa kanila, Camp Bader magiging maunlad na komunidad matapos ang groundbreaking ng pabahay na pinangunahan ng MHSD, SDF-PMO at LGU. CLUP ng piling mga LGU sa Basilan na pataas ang antas sa training workshop na isinagawa ng MHSD. At pananagutan, naging sentro ng mga mensahe sa mass oath-taking ceremony na isinagawa ng MHSD. Para sa ating unang balita, Camp Bader magiging maunlad na komunidad matapos ang groundbreaking ng pabahay na pinangunahan ng MHSD, SDF-PMO at LGU. Narito si Kabalay na Jazz. Ng mga benepisyaryo sa Camp Bader, Barangay Ahan, Gindulungan, Maguindanao del Sur ang pagtatatag ng mga resettlement housing unit na may mga support facility matapos ang groundbreaking ceremony noong unang araw ng Disyembre taong kasalukuyan na magkasamang isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, Special Development Fund Project Management Office o SDF-PMO at na Municipal at Barangay Local Government Units o LGUs. Sa suporta ng Joint Task Force
for Camp Transformation o JTFCT. Ang aktibidad ay bahagi ng konstruksyon ng 100 unit resettlement housing project sa kampo na pinundohan sa ilalim ng SDF 2023 at 2024. Ang Camp Bader ang naging panglima sa 6 na kampo sa Bangsamoro na makikinabang sa proyektong sumusuporta sa multi-phase normalization program para sa mga dating sundalo at kanilang mga pamilya na pangunahing nakatuon sa kapayapaan at seguridad at socio-ekonomikong pag-unlad. Ang mga opisyal na nanguna sa kanilang koponan sa kaganapan ay sina Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim ng MHSD, Program Manager Engineer Kadil A. Sulaik Jr. ng SDF PMO, Honorable Dato Gidzali M. Midtimbang, Municipal Mayor of Gindulungan, at Castro Muhammad, Chairperson at Coordinator ng JTFCT sa Camp Bader. Kasama nila sina Hamad S. Yacob, Chief of Staff ng Bangsamoro Transition Authority o BTA, Speaker Dr. Muhammad S. Yacob, Provincial Director ng MHSD MDS, Nuruddin S. Abdullah, at MHSD Director ng Operations and Management Service Salem C. Demuna na nagpakita ng kanilang kagalakan para sa pagpapaunlad ng kampo at ang kanilang pangako ng suporta sa pagtiyak ng tagumpay ng proyekto. Para sa mapayapang pamahit, maunlad na pamuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine, magbabalik. At para sa ating sunod na balita, CLUP ng piling mga LGU sa Basilan, napataas ang antas sa training workshop na isinagawa ng MHSD. Nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng training workshop sa pagbubuo o pag-update ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO. Module 3 para sa piling local government units o LGUs ng Basilan na ginanap noong ika-28 hanggang 30 ng Nobyembre ngayong taon sa Soto Grande Hotel, Davao City. Ang aktibidad ay magkasamang pinangasiwaan ng MHSD Basilan sa pangunguna ni Provincial Director Ibrahim M. Haroddain at ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD sa pamumuno ni Chief Attorney Janiza M. Makapantar. Sa tulong teknikal mula sa MHSD Maguindano del Sur sa pamamagitan ng Housing and Homesite Regulation Officer 4 na si Engineer Muslima Kay Abu Sama, ang aktibidad ay nilahukan ng karamihan sa mga taga-plano at taga-mapa mula sa mga LGU ng Lamitan City, Sumisip, Tuburan, Tipo-Tipo, Muhammad Ajul at Maluso sa suporta ng PPDO Basilan. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria bint Emran Muhammad, nag-uulat. At para sa ating huling balita ngayong araw na ito, pananagutan naging sentro ng mga mensahe sa mass oath-taking ceremony na isinagawa ng MHSD. Nagbabalik si Kabalay na Jazz. Naging gabay ng 26 na bagong hirang at promote na mga empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ang mga mensahe na nakatuon sa pananagutan at sinseridad sa mass oath-taking ceremony na isinagawa noong Disyembre 2, taong kasalukuyan sa Haraya Function Hall ng Alnor Hotel sa Cotabato City. Nagmula ang mga mahalagang payo at giya sa mga opisyales ng MHSD tulad ni na Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim at Chief of Staff Ajib Yaudin D. Bara at mula kina Bangsamoro Wali Sheikh Muslim M. Gamadin at Executive Director Marhan H. Borhan ng Bangsamoro Darul Ifta. Buong pusong tinanggap ni Deputy Minister Asiri ang mga empleyado at sinabi niyang hindi lang sila basta mga empleyado sapagkat may misyon umano sila na magserbisyo ng mabuti sa Bangsamoro.
Huwag niyong sayangin ang oportunidad na binigay sa inyo na makapaglingkod ng may transparency, accountability at tumatalima sa moral governance. Payo pa ng Deputy Minister. Samantala sa kanyang mensahe bilang kinatawan ni Minister Atty. Hamid Aminuddin D. Bara, binati ni Chief of Staff Bara ang mga empleyado at sinabing ang kanilang pakikibahagi sa seremonya ay testamento ng kanilang dedikasyon, kakayahan at pagsusumikap. Isakatuparan nyo ang inyong mga tungkulin ng may sinseridad at pagkahabag o pakikiramay at panatilihin ang koneksyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wika pa ni COS Bara. Pinaalalahanan naman ni Director General Ibrahim ang grupo na maging seryoso at tapat sa tungkulin sa gobyernong bunga ng pawis, dugo at buhay na inialay ng mga mujahidin. Magpasalamat kayo sa biyaya na ibinigay sa inyo at tandaan na sa MHSD tayo ay isang pamilya. Magkaisa at magtulungan tayo para sa kapakanan ng Bangsamoro. Paghihimok ng Director General. Binigyang diin naman ni Bangsamoro Wali Gyamadin ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng mga makabagong teknolohiya at moralidad o pagtataguyod ng paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging mapagpasalamat tayo at panatilihin ang pagpapakabuti sa lahat ng aspeto kabilang na ang mga ating trabaho, gabay ang ating takot at pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payo pa niya sa mga empleyado. Nagbigay inspirasyon at aral naman si Executive Director Borhan sa grupo sa kanyang pagpapaalala ng kahalagaan ng pananagutan kung saan sinabi niyang ang kanilang tungkulin sa gobyerno ay isang malaking tiwala na hindi lamang umano basta administratibo kundi sagradong tiwala. Isulong natin ang pagpapakumbaba, katapatan, katarungan at pagiging bukas sa ating mga pinaglilingkuran, maging matapat tayo, tiyakin natin na halal ang ating kinikita at maging marahan at igalang natin ang ating mga kasamahan. Paalala pa ng Executive Director. Ang mass oathing ceremony ay pinamahalaan ng Human Resource Management Section sa ilalim ng Administrative and Finance Division ng Ministry. Para sa mapayapang pamahit maunlad na pamumuhay, ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine, nagbabalita. At yun po ang ating tatlong balita sa araw na ito. Kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH, HSF, MHS Discusses at KKK makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Atty. Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers. Para sa ating segmentong IPH, tatalakayin natin ang pickleball. Usong-uso siya itong nakalipas, lalo na sa ating opisina sa MHSD. Maraming naiinganyo sa kanya.
So much so na naging activity siya sa ating campaign, sa ating vow campaign ngayon. Violence against women, yun ang ating topiko nung last na episode. At bakit nga ba? Kasi ipinag-promote siya ng kumbaga active. Kumbaga, paano ba yung, ano ba yung rationale nila sa ating vow campaign na yun? It was a shout out sa ating GAD, Gender and Development Coordinators, Zuhaira Ibrahim and Charani Pandi sa pag-facilitate nitong activity. And congrats po sa ating mga MHSD na nanalo sa nasabing activity na ito. Nag-pickleball sila for what? 2 days? Dalawang araw ba yung 2 days? 3 days? 3 days? Na kasama sa mga nakilahok sila Kabalay na Sally at Kabalay na Hamsi na kasalukuyang nasa groundbreaking ceremony ngayon para sa pang-anim na kampo doon sa nabanggit na Camp Transformation Plan. Ngayon nasa Camp Omar po sila para sa groundbreaking ceremony nun. Pero ang pickleball ay isang sport na may raketa o paddle kung saan 2 o 4 na manlalaro ang gumagamit ng makinis na paddle upang hampasin ang isang butas-butas na at guwang na plastic na bola sa ibabaw ng isang 34 na pulgadang taas na net hanggang sa ang isang panig ay hindi na may balik ang bola o makagawa ng paglabag sa panuntunan. Ang pickleball ay nilalaro sa loob at labas ng bahay, pwede. Ito ay naimbento noong 1965 bilang isang laro ng mga bata sa bakuran ng Estados Unidos ng Bainbridge Island sa estado ng Washington. Noong 2022, ang pickleball ay pinangalan ng opisyal na sport sa estado ng Washington. Matapos itong ipakilala noong 1965, ang pickleball ay naging isang tanyag na sport sa Pacific Northwest at unti-unting lumago na ang popularidad sa ibang lugar. Sa loob ng 4 na magkakasunod na taon mula 2021 hanggang 2024, ang sport ay pinangalan ng pinakamabilis na lumalagong sport sa Estados Unidos ng Sports and Fitness Industry Association. Pagsapit ng 2024, tinatayang mayroong 19.8 million na players sa United States. Samantala sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Philippine Pickleball Federation, ang pambansang asosasyon ng sports para sa pickleball sa Pilipinas. Kinikilala ito ng Philippine Olympic Committee. Ang PPF ang responsable sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng pickleball sa buong bansa. Ayon sa Philippine Pickleball Federation, ang sport na pickleball ay ipinakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang klinika or sports clinic na ginanap sa Cebu noong Pebrero 2016 ni Sarah Ash. Ang unang nakalaang lugar para sa pickleball ay tinatag sa LDS Church ng Makati noong Hunyo 2017. Ang unang pickleball club sa bansa ay tinatag sa loob ng parehong taon. Pero dahil sa kakulangan ng maayos na korte, ang street pickleball ay itinatag sa Emerald Avenue sa Ortigas Center, Pasig simula noong Abril 2018 at itinuturing ng marami na siyang lugar ng kapanganakan ng pickleball sa Pilipinas. At ngayon dito sa Cotabato, meron po tayong isang korte ba yun? Maraming pickleball areas. Marami. At active, nag-promote po siya ng active livelihood. Na para sa ating mga kabalay na nais makilaro. Magandang pickleball kasi siya yung tipong pwede mong laruin kahit saan. Kung hindi malakas ang traffic, pwede mong gawin sa kalsada. Kumbaga, kung wala kayong space. At maalala ko rin, naglalaro kami ng badminton dati dyan lang sa kalsada kung wala ring mga sasakyan. So, makatuwa siya. And masaya kami na maraming natutuwa sa kanya. Sa base pa lang sa numero nun, 2021 hanggang 2024, nag-stop lang yung bilis ng paglaki ng popularization ng sport.
posible dahil sa pandemic, kung saan lahat tayo na sa bahay nung mga panahon na yun. So, yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, kung saan natutunan natin ang pickleball para sa isang mas energetic at mas healthy living. Pero speaking of healthy living, pakinggan naman natin ano ang healthy living tips ng ating kabalay na Jazz para sa ating segmentong Health and Safety First. Kabalay na Jazz? Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, ito po ang ating segmentong Health and Safety First. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa UTI. O sana hindi pa ito na ni kabalay na Hamsari. Pero kung sakali man, ulitin natin, ano ang UTI? Ang UTI ay isang impeksyon sa alinmang bahagi ng urinary tract. Ang sistema na nag-aalis ng ihi sa katawan. Kasama rito ang urethra o ito yung daanan ng ihi palabas, pantog o bladder, imbakan ng ihi, ureter o yung tubo papunta sa kidney at ang kidney na nagfi-filter ng dumi sa dugo para maging ihi. So mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng UTI, una dito yung pagpipigil ng ihi ng matagal, kakulangan sa pag-inom ng tubig, wag natin ito banggitin, mababang resistensya, and pagbubuntis, menopause at paggamit ng catheter, at huli dyan ay ang problema sa pagdaloy ng ihi. No, ito halimbawa dito yung kidney stones. So, may mga sintomas ng UTI. May dalawang sintomas. Una dyan ang pangkaraniwang sintomas. Under dyan ay ang mahapdi at masakit kapag umiihi. Madalas at biglaang pag-ihi. Konting ihi kahit malakas ang pakiramdam na naiihi. Malabong ihi o makulay, at ang huli ang malakas at hindi pangkaraniwang amoy ng ihi. Pangalawa dyan ay ang mas malalang sintomas o meron na siyang kidney infection. Under dyan ay mataas na lagnat, panginginig, matinding sakit sa tagiliran o likod. Ang bandang kidney yon yung masakit, and then pagduduwal at pagsusuka, at ang huli matinding panghihina. So paano natin maiwasan ng UTI? Una dyan, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ihi agad kapag naiihi, huwag pigilan. Pagpunas ng tama, okay, sa mga babae ito, and then panatilihing malinis ang ating ari. And then iwasan ang masisikip at mamamasamasang underwear. Palitan agad ang sanitary pad o panty liner kung kayo man ay gumagamit. And then ang panghuli ay para sa matatanda o may catheter, tamang pag-aalaga sa catheter. Sino ang mas madalas tamaan ng UTI? Una dyan ay ang mga babae, dahil mas maikli ang ating mga urethra. And then pangalawa, mga buntis, may diabetes, may kidney stones, lalaki na may enlarged prostate, may mahina ang resistensya, at ang mga batang may problema sa pagdaloy ng ihi. So ito, kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag may lagnat na, kapag may dugo na sa ihi, kapag masakit ang likod o tagiliran, kapag buntis naman, at may sintomas ng UTI, yung sa mga nabanggit ko. And then kapag bata o matatanda na may pagbabago sa kilos o temperatura, kapag hindi gumagaling sa loob ng 1 hanggang 2 araw, kapag paulit-ulit ang impeksyon, pananakit o bigat sa puson, at ang may dugo sa ihi. At yun lamang po ang ating Health and Safety First. Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala. Alright. Yes. Sukran kabalay na Jazz para sa ating Health and Safety First. And meron po tayong dagdag na comments sa ating live mula kay Sir Gadi Abdulhamid Alawi Jr. na hindi ko alam kung hindi ko magawang justice ang phrase na yon kasi wala si Ate Sally. So hanggang normal na pagbasa lang tayo, watching from a distance. Only Ma'am Sally. Only Ma'am Sally. Para lang kay Ate Sally yung delivery na yun. Pero para sa ating patuloy na programa,
Dadako na po tayo sa ating highlight na talakayan. Kasama natin si Director Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services. Pakinggan natin ang kanyang topiko, TRS, Accomplishments, Challenges, and Way Forward to 2026. Kabalay na Kuya NG, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at narito po tayo muli sa isa pang episodyo ng MHS Delivers at para sa ating MHS Discusses para i-kick off ang ating year-end episodes ngayong buwan ng Disyembre. Kasama po natin nagbabalik ang Director 2 for Technical and Regulatory Services. Walang iba kundi si Sir Suharto S. Wahab. Assalamualaikum sir, welcome po. Welcome back sa MHS Delivers. Salam. And with that, kayo po ang nag-start ng 2025 natin sa MHS Discusses. Yes. Kinumusta natin ang TRS, kung ano po ang kumusta ang 2024 nila at ano ang ways forward nila for 2025. Ngayon, kumustahin natin ulit ang TRS, ang Technical and Regulatory Services ng MHSD. Kumusta po ang ating services sa TRS? Okay, siguro before anything else, magsalam muna ako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And magandang umaga sa ating mga tagapanood ngayong araw. For me, I'm good naman. And of course, ang team namin is medyo busy. Medyo busy ngayon dahil nga patapos na yung taon, so ang daming hinahabol na mga activities. But however, just a few weeks ago, last week perhaps, masaya tayo dahil na-approve yung ating budget proposal na 968 million by the subcommittee A ng Committee on Budget and Financial Management by the Bangsamoro Transition Authority. So yun yung pinakamalaking accomplishment natin dito sa MHSD. But for TRS, still we're trying our best to complete our activities for this year. Alright, and bago natin alamin ang mga activities na ito, kilalanin muna natin ang team ng TRS para sa mga kakatune in lang sa ating MHS Delivers. Ano po ang composition ng ating TRS? Gano'ng kalaki, gano'ng kaliit ang staffing pattern natin? Actually, ang ating Technical and Regulatory Service ay medyo maliit lang yung manpower complement niya. Meron na akong dalawang division, as pair ang ating BAA or Bangsamoro Administrative Code. Meron akong dalawa, Monitoring and Evaluation, and meron akong ELOD, Environment, Land Use and Urban Development Division. So yun lang, dalawa lang. Yung isa is more on monitoring evaluation in general, more on performance evaluation ng ating ministry. And yung sa ELOD naman ay yun mostly on land use, technical assistance, on the formulation and updating of the comprehensive land use plan and other plans ng mga local government units natin. Alright, then ngayon na nakilala natin ang dalawang divisions na iyon, doon tayo sa activities na nabanggit niyo nga po. Medyo busy, downplayed ang pagka-busy ng ating TRS, lalo na itong nakalipas, sunod-sunod po ang mga travels ng ating MED at ELOD. May gusto po kayong i-highlight, ibahagi ng mga kasalukuyang nagaganap sa ating projects, ano pong status nila, kumusta po yung mga serbisyo natin sa ating mga kabalay na Bangsamoro? So far, ang ating mga stakeholder mostly is ang ating mga local government units. And currently, out of 127 LGUs, nakarender na po tayo ng 115 technical assistance sa ating mga local government units. Kasama doon sa technical assistance na yun, yung mga orientations or yung Module 1, Module 2, or Module 3 man, and other intervention or other activities that is related to the updating and formulation of the comprehensive land use plan. And meron na po tayo ngayong 37 na LGUs na approved na po ang kanilang CLUP. Then out of that 37 ay 16 yung na expired na, but yung 21 ay yun yung updated na.
So meron tayong 127 LGUs. Meron out of that 127 ay meron tayong dalawang component city, which is Lamitan City and Marawi City. Okay. And meron tayong independent component city, that is Cotabato City. Alright. And however, hindi naman siguro nakakalungkot if we for the 2026 ay ma-remove na natin sa list ng ating LGUs ang province of Sulu. So 127 minus 19 is 108 na lang ang matitira sa ating mga LGUs. Are we still continuing technical assistance for Sulu in the coming in 2026? May kasama po yun sa proposal natin, or unti-unti na tayong nag-hiwalay? Actually, kasama sa ating proposal, however, hindi siya na-consider dahil ang provision lang yata na nabigay ng Bangsamoro government sa Sulu ay ang personal services lang yata. Wala na tayong mga activities or ano man. Maliban lang doon sa mga ongoing or mga multi-year na mga projects. So, continue pa rin ang monitoring natin sa mga projects natin na nasa Sulu na at kung anong nasimulan natin sa Sulu. Yes, continue pa rin yun. Alright. Nabanggit niyo po yung CLUP, mostly under ILUD po siya na activity. Yes. Ano po ang highlights natin sa monitoring and evaluation? Sa monitoring and evaluation for that, for instance, just last week, ang team namin ay nasa province of Sulu para sa monitoring ng implementation ng CLUP sa mga local government units. Mahalaga ang CLUP sa ating mga local government units because nakaka-enhance ito ng kanilang revenue generation, and at the same time, yun yung gagamitin nila tool to lobby for any assistance sa ating mga MPs and other development partners. Yun yung gagamitin nila kanilang CLUP. So ganun kahalaga yung CLUP. Even investors, when investors come to the LGUs, ang unang nilang hinanap yung CLUP so that they know where can they put their establishment, kung saan yung future development na pwede silang mag-establish ng kanilang mga business. That's why mahalaga yung comprehensive land use plan sa ating mga LGUs. Okay. Sa ating mga nakikinig ngayon sa first time nakikinig sa ating radio program, nakailang episodes din po tayo nakasama natin ang ILUD, pati ang monitoring kasama representatives nila. At mas detalyado nilang nababanggit talaga na kumbaga lahat ng napupuntahan nila, lahat ng gina-evaluate nila, like talagang importante yung mga permits, zoning ordinances, lahat yun ay serbisyo ng ating under TRS. Yes. Okay, so may mga permits po kayo or ano po yung specific na mga bahagi ng mga ganitong klaseng technical assistance na na-accomplish ng TRS ngayong 2025? For the 2025, usually ang meron lang talaga dito sa ating TRS is yung pag-issue ng locational clearance doon sa mga LGUs na wala silang comprehensive land use plan. And yung mga zoning clearance, nag-issue rin po tayo ng zoning clearance, especially dito sa SJA, because ang SJA ngayon ay since wala na sila sa kanilang mother unit, so especially nung hindi pa na-form yung 8 municipalities, and even currently na na-form ng 8 municipalities, they still lack the manpower. Halimbawa, wala pa silang zoning official, so kung pa sila ngayon nasa skeletal force pa usually itong sa mga LGU sa ating local government units. That's why yung mga clearances related sa land use and zoning is dito pa nila sinisecure sa TRS or sa ministry in general. For 2026, sir, may target na LGUs na po kayo for nabibigyan ng technical assistance, bibigyan ng mga permits, or is it case by case basis na sila yung mag-letter sa ministry para bigyan ng assistance? Is it, how long po yung planning natin for 2026? Actually, meron na tayong target yan kasi kasama yan sa ating budget proposal. Kinakailangan talaga may target activities na because kinakailangan implementation ready. Ang sinasabi nila sa MFBM na dapat implementation ready yung proposal. So we have already target municipalities, LGUs sa ating mga technical assistance na render. However, yung mga LGUs na hindi natin na-target because hindi talaga natin kayang i-target lahat ng 127,
dahil kulang tayo sa manpower complements, ilan lang tayo dito, so hindi natin kayang mag-render ng simultaneous na activities because of the lack of manpower. And at the same time, kulang din ng TRS ng technical manpower. Actually, kulang kami sa technical person. Ilan lang kami dito, dalawa lang kami ni Ma'am Lick dito ang environmental planner. So kinakailangan pa nating more environmental planner dito sa ILO, sa TRS, because very technical yung activity dito. So with that, yung mga LGUs naman na halimbawa hindi kasama doon sa ating target, ay pwede sila magsulat dito sa ating ministry. Pwede sila magsulat if ever na merong time, nagre-render tayo ng technical assistance. However, kung sa mga cases na gano'n wala tayong funding, it should be a parang partnership na lang with the MHSD and the concerned LGU. Well, may nagkaroon na kayo ng dati na LGU ang nag-host ng lahat, like silang nagbayad ng lahat, or is that an option din? Like kung wala tayong budget, pwede yung LGU ang mag-cover? Yes, actually, nangyayari yun, but usually kami ang pumupunta sa LGU. Usually nag-immerse kami sa LGU. Kami na mismo pumupunta sa LGU. Minsan doon pa kami natutulog. Then siguro, pero covered natin yung ating transportation. Yun naman yung ating counterpart doon sa request nila na technical assistance. Alright. I believe na cover po natin ang bulk ng responsibilities and expectations ng ating TRS, and inshallah mas malalaman natin ng mas detalyado ang mga activities for 2026 gaya ng actual dates at kung sino pong LGUs na ito sa susunod na mga buwan. May target quarters na po kayo for these activities? Actually, may mga target na tayo for 2026. However, still we are waiting for the approval ng ating GAAB. Okay. So usually that's why hindi natin ma-reveal at this stage, because although nasa NEP na siya, sa BEP na siya, bang sa more expenditure plan, but program, but yet hindi pa na-approve yung GAAB natin. So hindi ko pa madetalye talaga sa inyo isa-isa, pending the approval of the GAAB 2026. If 2025 is anything to go by, mapansin niyo po, karamihan ng technical assistance articles natin nasa later half na ng 2025 na release for good reason. But with that, shukran Sir Suart. Aside po, may mga iba pa po kayong activities na gustong i-highlight or i-mention na ganap ng TRS? So far, currently, during the budget deliberation, medyo naging interested yung Parliament doon sa ating housing needs. Ooh. So we have 340,000 na 340,770 na housing needs ng BARM, buong BARM, and our intervention actually is 25,550 ang ating intervention. Throughout all BARM agencies na yun, hindi lang MHSD. Hindi lang MHSD. For MHSD, meron tayong 5,071 na housing units na intervention doon sa ating housing needs. So, currently meron tayong 325 na housing needs. However, with the new population data na nilabas ng PSA on 2024, so kinakailangan nating i-update yung ating data on housing needs. So currently we're working out on updating of the housing needs para at least medyo maging accurate yung ating housing needs, na that is maging responsive din talaga doon sa need ng ating mga bangsamoro. Inshallah, malalaman natin ang mga numero na yun sa susunod na mga episodes. For now, madaling summary lang po. Marami po kayong challenges na nabanggit na kinakaharap ng TRS. Konti lang ang konti lang ang tao, konti lang ang technical na target na assistance. Hindi ninyo makover ang lahat ng LGU kahit na gustuhin man. And yung funding is subject for the approval process bago pa siya mahulog sa MHSD at magamit para serbisyo ng Bangsamoro. Sa mga challenges na yun po, sir, paano niyo po sila ino-overcome, or ano po yung response niyo na dahil alam niyo darating din talagang challenges na yun?
Actually, before the budget proposal ay pinag-aralan talaga yung challenges, yung absorptive capacity ng TRS. Kino-consider na namin yan. However, binibigyan din namin ng buffer na at least kahit pa paano yung target namin ay mas-sufficient din yung ma-cover namin despite doon sa lack of manpower and lack of technical person dito sa atin. And in fact, every year din nagre-request na rin kami ng additional manpower and alhamdulillah, nag-grant naman kahit pa isa-isa. At least, nadadagdagan ng manpower. Ang challenge na lang talagang dito sa TRS and even sa buong ministry ay sana, I'm looking forward na magkaroon tayo ng maraming urban planner or environmental planner dito since yun talagang mandate natin. So, alhamdulillah at marami naman nag-aaral dito sa atin and hopefully na maging future ENPs na rin sila, inshallah. Isang buong classroom ng ENP is, I believe, MHSD galing ngayong batch na ito. So, sino ba yung isa? Si Ate Hyra ata, isa sa mga Ate Hyra, Kuya Liamir, Sakal, sila na active sa ating mga technical assistance activities. Nag-aaral ngayon ng pagiging environmental planner. Alhamdulillah. And siguro may I promote na rin. Yes. Inshallah, kung magiging positive result ng survey ng UP Mindanao, baka sana maka-offer tayo ng course dito sa Cotabato City ng DERP na Diploma in Urban Regional Planning. At least hindi na kailangan pumunta ng Davao at dito ng klase perhaps dito sa Cotabato City talagang target. May kung sa mga nakapanood ng episode na yun, kasama natin si Ma'am Mini, Professor Minerva ng mismong UP Mindanao. Na-covered niya extensively kung anong pros and cons at paano mag-apply sa DORP at ano ang kumbaga target nila for BARM specifically na ma-establish dito base sa survey na iyon. So kung mabalikan natin yung episode na iyon at makikita yung survey, interesado po tayo lahat, pag-fill out lang po yung survey na yun para mas lalong mapalakas ang paalam natin na interesado nga po ang BARM sa option na iyon. But with that, I believe na cover po natin ang bulk ng ating topic, kumustahan sa TRS. And bago po tayo magpaalam sa episode na ito, bago ka namin pakawalan, sir, balik pa rin sa inyong destinasyon. Gusto niyo pong ibanggitin yung kasalukuyang activity ninyo on travel, ang inyong travel ngayon? Siguro before I dwell on that, in relation dun sa ating yung sa offering ng UP, proposed offering ng UP ng DORP, last 2 weeks ago, nag-conduct na sila ng FGD, Focus Group Discussion, doon sa pag-offer ng course dito rin na held sa ating conference room sa MHSD. Since tayo talaga yung sa tuwing pupunta sila dito talaga sila sa atin nagkikipag-coordinate ang UP Mindanao. And it is also part of the, if may promote na rin din as an UP alumnus, ay yung meron tayong tinatawag na Bangsa Development Institute. Yun yung part ng UP, tinatawag nilang UP BDI, University of the Philippines, Bangsamoro, Bangsa Development Institute for BARM and Sulu. And this is, ito ay UP system, hindi siya UP Mindanao lang, kundi UP system, but it is spearheaded by the UP Mindanao. So, with that na rin, nabanggit na rin ng UP Mindanao, alhamdulillah, yung kinakailangan din natin dito sa TRS, hindi lang talaga tayo sa technical person, but kinakailangan din natin i-enhance yung ating academic skills and knowledge. So, currently, last June, nag-submit tayo ng proposal na abstract sa 15th International Conference on Association of Architectural Science. Okay. And alhamdulillah na-approve yung ating abstract until na-approve na yung full paper natin, and hopefully we can present the paper within this month sana sa University of Melbourne School of Design, Australia. Represented by none other than our Director 2 for Technical and Regulatory Services. Safe travels po, sir, Fia Manila. And bago po namin kayo pakawalan, may gusto po kayong mensahe na ipahiwatig sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo or nanonood ng live stream?
siguro sa ating mga stakeholders, lalo na sa ating mga local government units, ay sana maraming salamat sa inyong mga kooperasyon and support sa Ministry of Human Settlements and Development sa tuwing may invitation kami, and nakikita namin yung interest ninyo to join our technical assistance, and we're very much happy na willing din kayong mag-spend kasi usually covered nila ang kanilang traveling expenses, but yung technical assistance itself, free naman yun. Kino-cover natin yung lahat except yung traveling expenses nila. Masaya pa rin tayo despite doon sa mababa lang yung percentage nung meron tayong comprehensive land use plan, because currently meron tayong 10 CLUPs draft submitted na rin dito sa MHSD for technical review, because before nila i-submit yan sa Provincial Land Use Committee ay pinapa-technical review muna dito sa TRS. Then, meron tayong nakakandak na tayo ng 3 public hearings. So, once na naka-public hearing na, susunod na yung mga submission na sa PILOC, mga ganyan. Then, meron tayong 10 na-endorse na pa sa RLOC and sa PILOC na rin. And, congratulations sa province ng Lanao dahil na-approve na ng RLOC ang kanilang PDPFP. Alhamdulillah. First na na-approve na PDPFP sa Bangsamoro. Wow! Congrats! Shoutout sa ating Provincial Director ng Lanao del Sur, yes. Benjamin Alangka, at sa ang ating Provincial Office for Lanao del Sur. And siguro sa ating mga LGU, be creative. Sana maka-secure kayo ng maraming data, because one of the challenges for the LGU is, una-una is, kulang sila ng data. Pangalawa is very limited yung technical manpower, technical capacity rin ng ating mga LGUs, because even sa LGUs are kulang din ng mga ENPs. Ang LGUs kasi, yung kanilang supposed to be MPDs, yung Municipal Planning and Development Coordinator, that's supposed to be ENP. So, hindi ka ma-appoint as MPDC kung hindi ka ENP. So, karamihan sa ating mga MPDC ngayon ay karamihan na acting lang, dahil hindi sila ma-appoint permanently because hindi sila ENP. So, ilan lang, mabibilang lang siguro for the Maguindanao, I think 3 lang or 4 lang yung ENPs. Yes. So, yun yung challenge natin sa ngayon. That's why, part nung ating program or intervention ng UP is yung pag-offer ng course dito ng DORP para magkaroon ng maraming ENPs. In turn, yung mga gap ay kaya nating punan yung mga gap sa ENPs. At yun po ang ating MHS Discusses segment. Syukran po Sir Swart, syukran po sa TRS sa pagbigay sa amin nitong oras at kaalaman para sa ating episodyo ngayong araw na ito. Syukran din sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood ng live stream. At dito na po kami nagpapaalam para sa segmentong MHS Discusses. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juairia Bintemran Muhammad. Tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers. Muli, syukran po sa ating Director 2 for Technical and Regulatory Services and FIA Manila sa kanilang travels ngayon papuntang Australia. Pero sa narinig nating bell sa labas at sa katapusan ng ating MHS Discusses, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Pero bago po tayo magpaalam, narito po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa 2 division na binanggit ni Director Swart under TRS, magbigay lamang ng isa. Tanggapin ko kung letra, yung acronym lang, yung letra lang ang isend ninyo. Pero sa 2 na yun, magbigay lamang ng isa.
Pangalawa, sa daming ibinahagi ni Sir Swart na challenges na kinakaharap ng TRS ngayon, magbigay lamang ng isa. And ang ating huling katanungan, ano ang isa sa mga qualifications para ma-appoint ang LGU officer sa posisyon ng MPDC, Municipal Planning and Development Officer? So, yung specific na binanggit ni Sir Swart na qualifications para maging MPDC na hindi nga ma-appoint ang mga LGUs kasi wala nga sila ng qualifications na ito. Pero, kumbaga, na-designate sila na MPDC kasi hindi sila ma-appoint na MPDC. Disclaimer lang, kapag ma-designate kayo, hindi ibig sabihin sa inyo na mismo yung actual na position. Parang dagdag trabaho lang yan. Dagdag trabaho sa isa pa ninyong position. Yun ang designation. Appointment, yun talaga yung trabaho ninyo. So, kahit yung letters lang nabanggit nabanggit sa qualifications na yun, pwede na. Muli, ang ating unang tanong, magbigay ng isang division under TRS. Second question, isang challenge na kinakaharap ng TRS ngayon. At pangatlo, ano yung qualifications na binanggit ni Sir Swart para ma-appoint ang LGU officer sa posisyon ng MPDC? Ipadala na ang numerong 0955, ipadala na ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And yun nga, Engineer Moss, nasa Australia na po sila. Alhamdulillah. And sa ating pagtatapos ng ating programa, kami po ay nagpapaalam na sa ngalan ng ating nagbubuting Minister, Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgit, sa ngalan ng ating mga kabalay na sina Salimbay Abdullah, Hamsari Pala, Dato Nohas Daud, at Almansur S. Ugaw, at sa ating technical side na si Sir Jeff, maraming salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa episodyong ito. At sa mga nanonood ngayon ng live stream, nakita nyo po ang ating mga kabalay sa technical side. Surprise! Hindi po magtatagumpay ang ating programa kung wala po sila. Pero with that, kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work-with-excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria Bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 249th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.